patuloy na sumaati ng pagpapala ng Panginoon sa umagang ito. Tayo po ay muling ihanda ang ating mga sarili para sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kung nakaraan pong uli natin tayo, pinakilala natin ang parable about the Pharisee and the tax collector. At nakita natin na dalawang panalangin ang dumadalangin. Ang sa isa ay masama at ang sa isa ay, sige po, pasok po kayo. Ang dami namin sa labas ng tutulikon. Sige po. Sarado. Sarado. Ay, yung gate. Nalak yung gate. Pasensya na po, baka natutak ng hangin. Hindi, nakalak. Nakalak na sa baba po. Nakagano? Baka nakalak ng bata. So ito pong muli ang talinghaga na tungkol naman sa kaibigan na dumalaw sa gabi. Ano po? Itong mga talinghaga na to, tatandaan po natin, kaya ginagamit ng Panginoong Yesus yan dahil nga doon sa kanyang audience na mga matitigas ang puso. Yung talinghaga, ayon sa ating pag-aaral, ay mula sa mga salitang talino at hiwaga. Kaya talinghaga o talinhaga, na ibig sabihin ay isang pahayag na hindi tahasang ibinibigay ang kahulugan, nakatago o hindi lantad. Kung gayon, ang talinghaga ay naglalaman ng lalim ng salita at matalinong gamit ng mga salita. Ang kasunod ng mga piling matalinghagang pananalita ay ilan lamang sa napakaraming matalinghagang pananalita o idioma. Yan po yung parable na sinasabi natin. Hindi siya direktang sinasabi, pero doon sa nakakaunawa, alam niya ang ibig sabihin. Yung mga idioma na kagaya na lagi nating binabanggit, kalapating mababa ang lipad. Gets na yun? Yun yung mga tinatawag na figures of speech o talinghaga o parable na isang maikling salita na o kwento naman ayon dito na ginagamitan ng talino at hiwaga o talinghaga. Ano po? Kasi nga, alam ng ating Panginoong Yesus na yung audience niya may matitigas na puso. Parabola ay isang maikling kwentong may aral na kalimitang hinahango mula sa Biblia. Isa itong maikling salaysay na maaaring nasa anyong patula o prosa na malimit na nangangaral o nagpapayo hinggil sa isang pangyayari na kadalasang isinasalarawan ng isang moral o relihiyosong aral. So ito po muli ang fresh parable of the friend at midnight. Ano kaya ibig sabihin nito? Dahil ayon dun sa mga talatang nakapaloob dito, merong isang nangangailangan na kaibigan na lumapit doon sa isang kaibigan na natutulog na. So pagbibigyan kaya niya o sasabihin niya, uwi ka naman, kailang madaling araw sa katawag ng tawag. Magkaibigan sila. So yan ay isang talinghaga. At makikita natin nung nakaraan, the parable of the Pharisee and the tax collector ay pinakita ng Diyos na yung mga nananalangin sa Kanya na mga mayroong pusong hindi malinis, kagaya ng Pariseo na pinipintasan yung publikano, ay hindi tinatanggap ng Diyos. Diba ang sabi doon ay hindi tinanggap yung panalangin ng Pariseo sapagkat mataas. Ang gusto ng Diyos yung nagpapakababa. Ano po? So ito naman ay parable of the friend at midnight. Ano ito? In Luke chapter 11 verse 1 to 13, Jesus teaches the disciples about prayer, rounding out a series of stories on how those who follow Him are blessed. The section on prayer can be divided into three short teachings. In Luke 11:1 to 4, Jesus acquiesces to the disciples' request to teach them how to pray by presenting what is often called the Lord's Prayer. Yan, tinuruan tayo kasi, ayon dun sa Luke 11:1 to 4, ng panalangin na naaayon sa kalooban ng Diyos o kagustuhan niyang marinig. Nakapaloob dyan sa mga panalangin na dyan, na iyan, yung tayo ay humihingi, yung ask, tayo ay kumakatok sa puso ng Diyos, ayan. Tayo ay naghahanap, ask, seek, and knock. Nakapaloob dyan yun Ama namin, sumasalangit ka. Diba? Hindi aba Ginoong Maria. Mariyon, may talata Hindi nyo pumamaya Ayaw na ayaw nila nung may talata. Samantalang kung babasahin mo rito, madaling maintindihan kaysa dun sa sabi-sabi. Ano po?
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang utos mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Yun yung tamang panalangin. Ano po? Maraming nakapaloob dyan na hinihingi natin sa Diyos na kung minsan naman ay matagal ibigay. Hindi naman yan yung gusto ko ng sardinas, agad babagsak sardinas. Hindi ganon. Ano po? Meron niyang proseso. Huwag tayong apurado. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. O yan. Kaya ako binabasa, tingnan niyo po. Yan yung totoo, walang halo. Kung ano-ano kasi yung pinaglalagay nila sa panalangin na yan. Di po ba? Yan yung talagang nakalagay dyan. And lead us not into temptation, but deliver us from evil, for thine is the kingdom and the power and the glory forever and ever. Amen. Sa elementary pa lang, pinapakabisado na yan. Walang ganun ha. Walang ganun. Wala tayong tinuturong ganun. Ano po? Malabo yun. The words reveal that we are dependent on God for the smallest things, both physical and spiritual. Tingnan muna natin kung ano yung nilalaman ng papaksain natin. Luke 11:5-8 is the parable of the persistent neighbor, which sets the stage for a description of God's love. In Luke 11:9-13, Jesus shows us that if human fathers will give us what is good, we can be sure God will even more so. So, yan po yung inuna ko na yung bukod. Ano po? Dahil ang Diyos ay pag-ibig, lahat ay gusto niyang maligtas. Ayon sa unang Timoteo chapter 2, verse 4, ano po? Makaalam ng katotohanan. Ang intindi kasi ng iba, ang Diyos ay masama, na pumapabor lang sa mabuti. Hindi po. Kaya nga tayo nag-aaral para mamuni-muni, maintindihan kung may mali, ituwid. Ano po? At sundin natin ang utos ng Diyos. Dahil yun nga ang ating layunin ng pag-aaral na ito, mapalakas ang ating pananampalataya, mapalawig ang ating kaalaman, buhat sa mga salita ng ating Panginoong Hesus. Dahil siya ay pag-ibig, itinuturo niya sa atin kung paano manalangin at tumawag sa Kanya. Diba? May mga panalangin kasi na paulit-ulit. Yung bang panalangin na kabisado nito, paulit-ulit yun. Dapat dito manggaling dito. Parang pag-awit, hindi ka aawit na dito mo kinukuha. Dito mo sa diaphragm. Ganun yung pag-awit. Sa panalangin naman, kaya hindi kailangan ng mabilis na panalangin kasi nauuna yung bibig bago yung utak. Pagpikit na ganon, isipin mo yung sasabihin mo. Hindi yung kabisado mo, di pa ulit-ulit yun. Di ba? Maraming nananalangin po na ganon, paulit-ulit alam na ng Diyos, hindi mo pa sinasabi. Ang turo tungkol sa panalangin. Ayan. Mababasa din po natin yan sa parallel passage niya na Mateo 6:9. Mamaya titingnan natin yan, chapter 6 verse 1 na yan. Kasi kinuha natin dun sa Lucas ito Minsan ay nanalangin si Jesus sa isang lugar, pagkatapos niyang manalangin, sinabi sa kanya ng isa sa mga tagasunod niya, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa mga tagasunod niya. May paraan ng panalangin dahil ang ating Panginoong Hesus ay namamagitan sa tao at sa Diyos. Kaya hinihiling natin yung panalangin, kagaya ng ginawa ni Brother Dudes kanina. Ito po ay hinihiling namin sa tanging pangalan ni Jesus. Yan, may address. Hindi sa tanging pangalan ni Kibuloy, ni Soriano, hindi ganon. Ito'y iglesia ng ating Panginoong Hesus. Siya may-ari nito. Tayo ay member lang ng katawan. So, ang sabi kung paano daw tuturuan. One day, Jesus was praying in a certain place. When he finished, one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray just as John taught his disciples. Sinabi ni Jesus sa kanila, kapag nananalangin kayo, ganito ang sasabihin ninyo. Pinakita na natin kanina. Kasi wala namang talata doon nakalagay. Ito yung talata ko. Kapag nananalangin kayo, ganito ang sasabihin ninyo. Ama, sambahin nawa kayo ng mga tao na may magsimula ng inyong pag-aari. Iisa lang din yun. Yun din yun. Ama namin sumasalangit ka. Yun din yun. He said to them, when you pray, say, Father, hallowed be your name, your kingdom come. Bigyan niyo po kami ng makakain sa araw-araw. Nakita niyo po yung mga panalangin na yan. Hindi ka aasa sa sarili mong kalakasan
na sure na ako may kakainin ako mamaya kung bukas. Hindi po.